Gusto niyo bang malaman kung paano nabago ang buhay ko dito sa Unified Product Services? Samahan niyo ako dito sa ating Dealers Optimization Training. Okay, so good morning Unified Family. No? So bago ako magsimula, okay lang po ba na palakpakan niyo po muna yung sarili ninyo? Kasi po, actually, alam ko na marami kayong ginagawa sa ngayon, no? Pero binigyan niyo po yung time, yung negosyo niyo, na aralin talaga ito. So, palakpakan niyo po muna yung sarili niyo. Ako nga pala po si Brian Basa. Kunting background lang po bago po tayo magsimula. Dati po akong crew ng Greenwich for almost 5 years, no? And isa po akong regular doon. And sa isang food chain po, bago ka maging regular doon, ang requirement po doon is dapat masipag ka, no? So, sobrang sipag ko po, ang sahod ko po doon is nagkakahalaga lang po ng 300 pesos, no? Sobrang laki yung 300, sobrang laki po ba? Sobrang laking kahiyan, tama po ba? So that time po, dahil 300 lang po yung income ko, sabi ko, kailangan gumanda yung buhay ko. And nag-decide po ako na mag-aral. Sinasabay ko po yung pagtatrabaho sa pag-aral. In short po, naging working student po ako. And sa awa ng Diyos po, graduate naman po tayo sa kursong marketing. And pag-graduate ko po ng kursong marketing, lumuwas po agad dito sa Maynila. And pag luwas ko sa Maynila, nabiyayaan naman din po ako, nakapagtrabaho din po ako kaagad dito, no? Sa isang malaking kumpanya sa Maynila, itago natin sa pangalang PLDT, no? Kung alam niyo po yung PLDT na wala ka nang connection, pinapabayad ka pa, tama po ba? Yung wala ka nang connection, hinabol-habol ka, no? Parang ex mo, no? Wala lang kayong connection, hinabol-habol mo pa. Hindi, pinapatawa ko lang po kayo. So, but anyway, isa po akong customer service doon. Napunta pa ako sa mga puro reklamo, no? And syempre, papasikat ako sa boss ko. Gagaling-galingan tayo sa work. Na-promote din po ako as account admin. And syempre, excited ako that time kasi isipin mo, na-promote ako, no? And yun nga, excited ako kasi nga, kaya nga ako nag-aaral kasi sabi ng magulang natin, tapusin yung pag-aaral para pagkatapos ng pag-aaral makahanap na magandang trabaho. And doon na, excited ako kasi bakit po, na-promote po ako. And in-offeran po ako ng regularization sa Unified. So one time po, bakit po nakilala si Unified? One time po kasi nung nasa work ako, may biglang tumawag sa akin. Alam mo ang sabi niya sa akin? Tumawag ngayon, no? Sabi niya sa akin, Brian, nasa Maynila ka na pala. Magkita naman tayo, kakain lang. Oh, ma'am, pag ikaw, niyaya ka ng kain, anong sagot mo? Payag o payag na payag? Siyempre, ako naman si Patay Gutom, pumayag kagad, tama po ba? Siyempre, ikaw ba naman, libre na yan. Pag libre, di ba, masarap. Pero pag ikaw ang taya, di ba, mapakla. Tama po ba? Pero that time talaga naman, pumayag ako. So, eto, nung nagkita na kami po, doon na po nag-umpisa yung disappointment ng buhay ko. Kasi yung pong sinasabi niyang kainan, actually po, sa totoo lang, wala po talagang kainan. Ang nakita ko lang po doon, maraming tao, tapos may sumigaw na good morning. Tapos sabi pa doon, dito, yayaman ka. Sabi ko, yayaman? Di ba? Hindi ko yayaman. Paano yayaman? Hindi nga ako napakain nung nag-invite sa akin. Tapos yayaman, tama po ba? So that time po, hindi ko po talaga inintindi yung mga sinasabi ng speaker. Kasi bakit po? Ang inintindi ko po, yung tiyan ko. Bakit? Gutom ako eh. Sabi kainan. Tapos ganun pala. Negosyo ang napuntahan, no? So that time po talaga, sabi ko, hindi ko talaga ako nakikinig sa speaker. Pero na-catch yung attention ko kasi sabi ng speaker that time, dito may ticketing, tapos may Cebuana, may remittance.
So doon po na-catch yung attention ko. Pero that time po sabi ko, friend, uuwi na ako. Alam mo, ang friend ko, akala niya negative ako sa business kasi gusto ko nang umuwi. Pero that time, ma'am, sir, no, kaibigan, that time po, kaya gusto ko pong umuwi kasi nagtatalo yung isip ko kung saan ako hahanap ng paraan kasi bakit po. Maganda yung company na tinarabuhan ko pero sa totoo po may dating. Pero tutunon ako po, walang kadatong-datong. Kaya sabi ko saan ako makahanap ng paraan kasi grabe that time nabaliw po ako talaga sa business. Hindi ko lang pinapahalata doon sa kaibigan ko na nagustuhan ko yung business, no? So sa kaka-excited ko po, ang dami ko po, kumita po ako ng 500 sa ticketing. At the same time, pangalawang booking ko, kumita ako ng 8,000. Paano ka ba naman di kikita ng 8,000? May nagpabook sa'yo, 8 tao. Eh, isipin mo ma'am, 500 papunta. 8 sila papuntang Palawan. Eh, kumita ako ng 4,000 papunta doon. Diba? Eh, syempre, papunta ng Palawan, hindi naman yan titira doon kasi walang bahay yan doon. Tama ba? So, balikan, kumita ako ng 8,000. No? So, grabe, excited po ako. In just 4 minutes, kumita po ako ng ganun kalaki. And the same time, yun nga, yung tarpaulin ko, nilagay ko sa bahay, may kumatok, tapos may nagpa-load that time, no? And saka sobrang excited ko po, transak ng nagkamali po ako. And tumawag po ko sa kaibigan ko, sabi ko, friend, tulungan mo ako. And ang pag nagkita kami, nasa office na kami, hindi niya ako tinulungan. Alam mo ginawa niya? Binabaliw-baliw niya ako sa business. Habang nagtatransact daw ako, kumikita daw siya ng 10. Nagkas ako ng ticketing, kumita 10. International, kumita siya 25. Tapos, nag-remittance ako, kumita siya piso. Then, nag-bills ako, kumita siya 10 centavos. Tapos, pinatingin niya sa akin. Sabi ko, meron talaga, no? And, that time po, sabi niya, habang hinahampas niya yung blackboard, tapos umupo siya sa table, pinakita, sabi niya sa akin na kumita daw siya ng 7,500 nung pag-upo niya, chinek niya account niya. And pagtingin ko, meron talaga. So that time po, nabaliw po ako that time, sabi ko, paano ba yan? Ang sabi niya sa akin, aralin ko lang yung business. So eto na, nung inala ko ng business, nagpa-auto ako sa kanya. Ang good thing lang kasi malapit lang yung office namin. Dati kasi, office talaga dati. No? Kumbaga, ngayon kasi Zoom na. So kami dati talagang pupunta sa office. So natimingan lang din kasi yung office namin sa may Welcome Rotonda and then ang office ng Unified is sa sa Quezon Avenue. Kaya after ng office ko sa PLDT, pupuntang Unified and that time sa kakaganon ko po, grabe. Alam mo, that time, after 4 months, nag-resign po ako sa PLDT. Hindi ko po tinuloy yung regularization ko. And grabe, tuwang-tuwa yung mga kasama ko sa Greenwich, Unified. Kasi sabi nila, grabe, mag-resign ka na. And doon sa PLDT, nagluluksa sila. Bakit? Kala nila mag-OFW, di ba? And sabi ko, oo, mag-OFW na ako. Pero hindi na alam, yung lolo nyo po, nagninegosyo yung Unified. And ito ang malupit kapatid. Kasi yung Unified po, tinodo ko po siya. Ito ang magandang nangyari sa akin. After 1 year and 6 months po, ginawa ko yung Unified, binigyan ko ng oras. Alam mo, binigyan niya po ako ng magandang resulta. Alam po ang binigay niya po? Dito po ako nakabili after 1 year and 6 months po. Ng unang sasakyan ko. Brand new na Hyundai Accent na itim. Yan po. Yan po yung nakita niyo po sa harapan niyo ngayon. So yan po yung unang sasakyan ko. At the same time, eto ang malupit ma'am. Tinodo ko siya, tinuloy-tuloy ko. After 2 years po, nakabili ako ng pangalawang sasakyan. Ayan po. Ayan po yung isa naman yung sasakyan ko, pangalawa ko. Ang malupit dyan, Volvo po siya. No? Alam niyo po yung Volvo, bibihira lang po dito sa Pilipinas at mga negosyante lang po meron yan. Sabi ko, ganun pala ang Volvo. Grabe, Eurocars pala yan. So, grabe sabi ko, sipin mo ma'am, 1 year, isang sasakyan, 2 years, 2 sasakyan. Sipin mo yon yung dating crew ng Greenwich na ambisyon na tapusin yung pag-aaral para gumanda ang buhay. Then, dito nakabili dito sa Unified in just 2 years, naging 2 sasakyan. Samantalang sa labas po, sobrang sipag ko pong mag-work, ni gulong manubela, wala. Tama po ba? Grabe po. At the same time dito, naging top earner po, ako dito, no? Ayan po. So, naging top 13 po ako ng buong Luzon. And last year po, nung
tawag nito, last year po nung pandemic time, nung 2020, naging top 13 ako ng MLM, naging top 18 din po ako overall ng buong Unified. Last 2020 yan, isipin mo po yan, pandemic na pandemic, pero kumikita tayo dyan. And naging Millionaires Club din tayo. Isipin mo, last 2020 to, no? Pandemic na pandemic, pero naging milyonaryo tayo that time. Grabe, ang sarap sa feeling, ma'am, na ginawa ko lang yung hindi pa binigay ko ng time. Pero ngayon po, eto na pong binigay niya sa akin. Yan, naging diamond din po tayo, isa sa pinakamataas po na stage ng MLM po. MLM Diamond po tayo awarded. And yan, naging top overall earner yung kanina, no? And dito po, last kaka-award lang po. Last Saturday. So buong Luzon, kung dati naging ako, lang po, 13. Ngayon, top 5 na po tayo. Grabe po ang Unified. Iba po siya. Talagang pataas ng pataas ka dito. Basta gagawin mo lang siya, no? And yan. Ito ang malapit. Buong Unified na po yan. Kung dati top 18 po ako, ngayon po top 11 na po siya. So ganun po kasarap ang Unified kasi bakit po ang income po natin dito exponential growth, no? So pataas na pataas po yung income natin dito. Actually, isa sa sekreto, no? Yung training natin ngayon, maniwala ka, papakinggan mo lang talaga yung training na to. Ito yung isa sa sekreto kung bakit ako tumama dito. And yan, ginawa kong speaker, isa po akong dating mahiyain. Sipin mo, dati po akong mahiyain, ma'am, hindi po ako nagsasalita. Kasi nga po, sa Greenwich, stricto po akong tao, or tahimik lang po ako, na ano lang po ako pag may kumakain doon ng, kinakain yung foods doon na walang paalam, mga ganon. And dito po, grabe, ginawa po akong speaker dito. Yan, virtual. And nagka-travel din po tayo, no? Ito ang masarap yung nagka-travel ka kasi nagka-travel ka nang kumikita ka. Samantalang iba, nanghiram ng pera para makapag-travel, pag-uwi, consumption para sa bayan. And mayroong pera naman yung iba, nag-travel, pag-uwi, walang generate ng income. Pero dito po habang nagka-travel ako, alam ko way back 2018, no? Nagka-travel po ako, 2 days po kami sa Baguio. Alam niyo po, pag uwi namin, nag-stop over lang kami, chinek ko yung account ko po. Alam mo, nabalo ako. Kasi bakit ang laman, 17,000. Sipin mo po, 17,000. No? 2 days lang kami, nagpapalamig din kami. Then last May po, sipin mo po, pumunta ako ng Bicol, umatin kami ng kasal. On that day po, mga lunchtime pa, pag check ko sa account ko, may 18,000. Kung isipin mo po yan, ma'am, 18,000, i-times mo yan sa 30 days. So, 500,000 po. Yan, di ba? So, ganun kasarap po pag gawin mo Unified. Pero, bago niyan, kailangan po, itong business na to, kailangan pong aralin. No? So, ayan. Actually, pasalamatan mo yung sarili mo. Kasi ngayon, ito yung way. Itong training na to, ito na yung daan para mapunta at makita mo yung magandang resulta mo dito sa Unified Product and Services. So itong training na to, ito po yung Dealers Optimization Training. Okay? So, ayan. Okay. So ang pag-usapan po natin ngayon is yung how and why of the business. So yun po yung DOT or Dealers Optimization Training. So dito kasi, sa negosyong to, pag nagsisimula ka, talagang normal na may takot at yung duda. No? So para maging successful ka dito at makuha mo yung mga resulta mo, una na dapat mong gawin, you have to remove your doubts. Yes, ang doubt ay normal. Pero ang duda kasi, pag nandyan yan, hindi ka kikilos. Pag hindi ka kikilos, wala kang makukuhang resulta. Tama po ba? Pero huwag kang magduda kapatid. Kasi ang Unified po, marami na po ditong nabago buhay. Marami na po ditong pinayaman at marami na ditong naging successful. No? Yun nga, ang mga services nga natin, yung mga kumpanya na partner natin dito, no? Hindi nga sila nagdududa sa Unified eh. Tama ba? Tayo pa kaya. So maganda gawin yung Unified na para maging successful ka dito, unang-unang gawin mo, tanggalin mo itong dudang to. No? And second, ang gagawin mo, you have to conquer your fear. No? So, alam niyo po, isang bagay kasi, kapag first time mo ginagawa,
Talagang nakakatakot yan. No? Tama ba? So alam niyo po ang may ibig sabihin ng fear na yan. Ang fear po, ibig sabihin po niyan, false expectation appearing real. No? Lahat ng bagay, kapag first time mong ginagawa, actually ang isang bagay, nasa isip mo lang, yung takot, nasa isip mo lang talaga yan. No? Normal po talaga yan. No? Even, kasi nag-umpisa ka, tama. Even nung bata ka diba? Tinakot ka ng mama mo, ng papa mo na, "Hoy, wag ka dyan, may mumu dyan." Hindi, ang totoo nun, wala naman talaga, pero ikaw, natakot ka din. Tama ba? At the same time, minsan, yung makita ng papa mo ng pilay, tapos may ginagawa kang kulit mo, diba? Tatakutin ka. Ala, sige, may pilay. Wala namang kinalaman, wala namang ginawa yung pilay, tama po ba? And actually, ako, naranasan ko din yung takot na yan. Kasi, nung bata ako, sabi sa akin ng ate ko, kung kakainin ko daw yung pansit na sa lamesa, pag kinain ko daw yun, magiging bulate. Alam mo po, grade 1, hindi ako kumain ng pansit. Pansit po. Pagka grade 2, tinry kong kumain ng pansit. Wala namang bulate. Tama ba? So natakot ako, sa isip ko lang yung ibitahin mo yung mga kenyo sa buhay. Alam niyo mga sa buhay? Kaibigan, classmate, kumare, kumpare. Tama mo ba? Kalaguyo ng kapitbahay mo. Hindi, Diyos lang, no? So, ganito kasi yan. Minsan kasi, kung sino yung inasahan mo na sasama, sasali at susuporta sa'yo, minsan, sila pa yung taong magre-reject sa'yo. No? So, sa negosyong to, talaga naman, meron talagang rejection. No? Alam nyo ba, yung mga top earner, until now, nag-i-invite pa rin sila. Pero, hindi lahat ng na-invite nila ay mag-join o sasali sa kanila. Tama? Sila nga, mga top earner sila nga, magaling magsalita, napakayaman, nare-reject pa. How much more na ikaw, nagsisimula ka pa lang. Tama pa ba? So, yung rejection na yan, actually, normal talaga yan dito sa negosyo to. Kasi, ang negosyo natin, business of rejection po talaga tayo. Actually, ilang beses na tayong na-reject, di ba? Ikaw nga, na-reject ka nga nung nanligaw ka sa, di ba? Yung sa, ano mo, sa crush mo. Di ba? Masakit siya ma-reject. Pero, actually, normal sa rejection na to. Even ikaw, papara ka ng jeep. Nung papara ka ng jeep, may dumaang jeep, di ba? Lumagpas lang yung jeep. Bakit? Puno. Tama po ba? At the same time, or actually, hindi naman talaga, ano yun eh. Marami pa namang ibang jeep na dadaan. Tama po ba? So dito talaga, yung rejection niyan, normal lang yan. No? And next po, meron po tayong tinatawag dito na fear of failure. No? No? Fear of failure po, tawag dito. Ito, dito po, kapag naglalatag kayo, nagwawan kayo, 2 hours mo lang kinausap, akala mo gustong-gusto na, di ba? Sabi mo, ano pre, magjo-join ka na ba? Anong sagot? Ayoko, wala akong pera eh. Yun. Yun ang next gagawin mo doon, feeling mo, nag-fail ka. Tama ba? No? Alam nyo ba, ang tao, the more nag-fail, the more naging successful. No? Ang sabi nga ni si Ochero Honda, success is 99% failure. No? Yung mga tao na hindi man nag-join sa'yo, okay lang yun. Lagi mo lang isipin na pinagpraktisan nyo lang sila. No? Ang nakita nyo sa taong successful ngayon, yung kanilang magandang resulta na. Hindi mo nakita kung ilang beses silang nahirapan, napuyat, napagod, nagutom. Tama po ba? Nag-fail ka? Okay lang yun. Ang importante, willing kang tumayo ulit. No? It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. No? So, okay lang yun na nag-fail ka. Tatayo lang tayo dito. Tama po ba? Actually, doon mo matutunan lahat pag na-experience mo, nag-fail ka. So, susunod, kung nag-fail ka, upo nang gagawin ulit. Ang importante,
hinahasa, nahasa, at nahasa ka. Ganon kasarap. Kaya huwag kang matakot sa rejection at kung mag-fail ka dito. Tuloy lang. Tama po ba? Yan. So, ang sabi naman ng iba dito, bakit? Unified lang ba ang paraan para ang tao ang yumaman? Why unified product and services? Why network marketing? Alam nyo kapatid, kayo po, pag kayo'y nag-unified, ang tawag sa inyo dito ay, meron tayong tinatawag na yan. So, ang tawag sa inyo dito ay boss. No? Remember, kapag may boss, may kapartner niya, empleyado. Ang empleyado at ang negosyante ay parehong nangangarap. Tama ba? Pero look at this. Ang empleyado, magaling, masipag, naagang napasok, laging nag-overtime. Pero sino ang yumayaman? Yung boss, yung amo, o yung kumpanya. Tama ba? Actually, wala namang mali doon. No? Pero paano kaya yaman? Kung kinsinas katapusan, di ka pa nga sumisweldo, nangungutang ka na. Tama? Samantalang sa Unified, boss ka dito. Hawak mo negosyo mo, control mo ang income. No? The company is giving you a blank check. Magkano gusto mong kitain? 90,000 per day? 2.7 million per month? Tatrabahoin mo lang yan. Maganda ang negosyong Unified. Malit ang kapital. No overhead expenses. Napakasimple. Aaralin mo lang. But you have to invest time. No? Actually, ang pinaka number one dito na investment ko dito sa Unified, hindi naman talaga yung pag-member o yung 15 mil mo eh. Ang pinaka number one na investment mo dito is yung time. No? Yung time. Yung time na i-google mo para alamin yung negosyong to. No? Ang sarap sa piling kapatid na isipin mo, walang magsasabi sa'yo dito, tatrabahoin mo to. Wala. Dito po, sasabihin ka lang dito, kukunin natin yung pangarap mo. No? So dito po, boss ka. At ang pinakamasarap sa lahat kapatid, boss ka. Meron tayong tinatawag dito na number 2. Meron din tayo ditong law of leverage. Ito ang sarap sa piling kapatid. Ano yung law of leverage? Yung law of leverage po, ang ibig sabihin niyan, multiplication of time through others. Alam niyo po, marami ditong ordinary yung tao lang, pero very successful sa buhay. No? Yung mga top earner natin, sila Ma'am Chini Labuen, sila press money. No? Bakit sila naging successful? Bakit? Gumamit sila ng law of leverage. No? Isipin mo po, kahit po nanganak lang si Ma'am Chini Labuen, may income. Isipin mo po yan, ha? Pambayad sa panganak. Yung income niya, na wala naman siyang ginawa. Bakit po? Nag-leverage kasi siya. Parang ganito lang yan. Alam niyo po, sila late Henry C., sila Go Kong Wei, sila Lucio Tan, alam mo po kung bakit yumayaman yung mga yan. Kasi pinarami nila ang kanilang sarili sa iba't ibang mga tao. Si Lucio Tan, kumuha ng magaling na lawyer. Diba? Yung mga graduate sa Ateneo, Lasal, ano pa, UP, diba? Kumuha siya na doon na magaling na doktor, arkitekto, nurse, para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Yun, ang ibig sabihin nun, ginagamit niya yung law of leverage. Ganon din po dito sa Unified. Alam mo, dito, ako, nung una, hindi naman ako magaling dito explain ng business eh. Ngayon, tinatry ko ngayon. May nakuha ako dito, magaling mag-explain. Dumami siya, nag-leverage din ako na. Same time, habang tumatagal ka dito, lumalaki ang income mo. Bakit? Nag-leverage ka na kasi. So, dito sa simula po ang gagawin natin, actually, tabayin mo lang, tapos after nyan, lumalaki ang income mo. Bakit po? Dumadami ka na kasi. Paparamihin mo na yung sarili mo dito. Ngayon, kung di ka magaling, hanap ka na magaling. Di ka speaker, hanap ka ng magaling magsalita. Tama po ba? Yun yung ibig sabihin ng law of leverage. I-leverage mo lang yung sarili mo. No? Yung kung magaling kang ngayon, ipasa mo lang. Kaya maganda din talaga, aralin mo tong business na to. No? Ang gawin mo lang, hanapin mo lang dito yung tamang tao. No? Pero bago mahanap yung tamang tao dito,
Dapat ikaw maging tamang tao ka muna. No? Paano yan? Training, makinig sa upline. No? Sa part po yan, magli-leverage ka na. No? And pangatlo, eto, bakit unified and why network marketing? Kasi itong negosyong to, unified, portable po siya, kapatid. Punta ka sa ibang bansa, try mo mag-transact, kikita ka. Ngayon, may nagpabook sa'yo ng ticket, nakalipad, nakauwi sa kanila. Magtatanong yun, paano ka nagkaganyan? Pag sumali yun, income ka. Pag-transact ka, kumita ka. Pag sumali pa, income ka pa. Pag nag-transact pa siya, kikita ka pa. Napakasarap yung business. Portable na portable talaga. Kahit saang sulok ng mundo magpunta ka, kikita ka. Sipin mo, pag may sumali, may 1,000 ka. Pag nagbangga, may 1,500. Pag may nag-transact sa ilalim, napaka-portable. Tama po ba? Ganun kasarap. Unified product and services. And ang apat, why unified product and services? Because this is a family business. Yes po. Pwede mong ibitahin dito si lolo, si lola, si ate, si mama, si uncle, si kapatid. Pwede mong ibitahin dito. Masarap ang gawin ng negosyo kapag pamilya kayo. Isipin mo, imaginein mo, you are talking the same language. You are sharing the same goal. Kasi isang lingwahe lang pinag-usapan ninyo. No? Ganon kasarap pag family ang business. Tama po ba? And number 5, why unified product and services? Because this is a helping business. No? Bago kayo yumaman dito, bago ka maging successful dito, kailangan tulungan nyo muna yung mga taong napasali nyo dito. No? So kailangan, ang sarap sa piling, kapatid. Tutulungan mo, yayaman ka na, ganun lang po. Sipin mo, yung napasali mo dito, ang pangarap, mansion, nasa left. Yung isang napasali mo nasa right, ang pangarap, barko. Ano kayo mangyari sa'yo? Diba? Sarap sa piling, kapatid. Tulungan mo lang makuha yung pangarap niya, tulungan mo lang makuha yung pangarap mo sa'yo. Paano ka kaya? Diba? Kaya ganun kasarap yung negosyo unified. Tulungan. No? So, yan. Actually po, maraming nag-unified. Sa totoo lang, hindi sila naging successful. So, bakit sila hindi naging successful? Why? Kasi, ang totoo niyan, wala naman talaga silang ginawa. Tama? Bakit walang ginawa? Kasi, walang alam. Bakit walang alam? Kasi, ultimo pag-attend ng mga trainings na ganito, panonood ng URTV, di ba? Pag sinabing attend ng training, hindi magawa. Di ba? Pagyaman pa kaya? Kaya ang number 1 na requirement dito for you to succeed on this kind of business, dito sa unified product and services, kailangan, meron tayong tinatawag dito na attitude. So dapat, meron kang attitude dito. Anong meron dyan sa attitude niyan? Dapat meron ka ditong GLLA. Yes, GLLA. Ano ba yung GLLA? Good Learning and Listening Attitude. Kailangan dito, dapat makinig ka lang, meron kang good learning, and makinig ka lang dapat. No, dito aralin mo talaga to. Actually, nung ako, wala pa akong resulta that time. Pag sinabing mag-training, training talaga ako. Pag sinabing nasa unahan, unahan talaga ako. Pag sinabing magsulat, magsulat talaga ako. Sipin mo, ilan na pong notebook na meron ako. Paulit-ulit lang yan. Ulit-ulit lang. Sulat. Tsaka minsan, lalo na pag may downline ako, pinapakita ko din sa downline ko na nagsusulat ako. Hindi ko siya inuutusan. Pinapakita ko lang para magsulat din siya. Tama? So, sarap sa piling na magsulat ka lang ng sulat. May natutunan ka, pati yung downline mo, may natutunan. Kailangan talagang eager ka dito matuto. Lagi kami nasa harapan. That time, walang invite, pero grabe, training. Ate, nakikinig lang sa akin kasi yun nga daw ang dahilan para tumama. Nakikinig lang kami. Kasi, sipin mo, kaya nga ang tao, dinisin nyo po, isang bibig, 2 tenga, kasi dapat po, makinig ka lang muna bago ka magsalita, bago ka magdadada. Tama po ba? Gusto mong tumama dito, dapat may good learning and listening attitude ka. Kinig ka lang.
Wala namang mawala. Kumbaga, magpa-auto ka lang naman dito eh. Okay lang yung sabihin magpa-auto, basta yayaman ka. Kaysa magpa-auto, walang mangyayari sa'yo. Tama po ba? Pero dito, kung sabihin nila, pa-auto ka lang, yayaman ka naman. Ayos yan. Tama ba? So dito, makinig ka lang. Tama? And you have, kailangan, yan, tanggalin mo yung acne. Alam mo yung acne? Yung alam ko na yan, upline. Alam ko na yan, di ba? Actually dito, paulit-ulit lang talaga dito. Kaya minsan, pinapaulit-ulit sa'yo. Akala mo, alam na eh. Pero totoo, pag pinagawa na sa'yo, try mo nga. O, itong DOT na to, try mo. Hindi mo pa magagawa. Kasi bakit? Kailangan pa mag-aralin pa. Training ng training lang. Makinig ka lang. Pag sinabi ni upline, ganito. Actually, yung mga upline, pag nakausap mo yan, turo ng turo yan. Paulit-ulit lang yan. Kaya bakit paulit-ulit? Kasi ang tao likas na makalimutin. Kaya ka pinaulit-ulit sa'yo, para tumama ka. Basta tanggalin mo lang yung acne. Huwag kang acne. Yan yung pinakadelikado sa lahat. Kasi minsan pag acne ka, akala mo, magaling ka na. Pero pagdating sa resulta, wala. Bakit? Acne. Di nakikinig na eh. Kasi magaling na daw siya. Tama ba? Kailangan tanggalin po natin yan kung gusto mong tumama dito. Alam mo dati, talagang pag ina-absorb ko talaga yan. Talagang pinapakinggan. Kasi actually kaya ko naman na nakuha. Kasi lagi namin tong nati-training nitong acne na yan. So wag daw maging acne kasi yan yung delikado. Baka doon ka magka-resulta. So kahit narinig ko siya, okay lang. Importante, ina-apply ko until ngayon. Narinig ko pa din itong mga training na to. Hindi pa rin ako acne. Bakit? Yung continuous learning po ito eh. Kaya dapat huwag kang acne doon sa upline mo. Minsan, may sabihin yung upline mo. Di ba? May minsan, sabihin ng upline mo, "Lah, narinig ko na yun ah." Di ba may ganon? Ganon dito. Ulit-ulit po. Kasi kung iba na pong sasabihin namin dito, sa ibang kumpanya na po yun. Tama ba dito? Kaya huwag ka lang acne. Makinig ka lang. Kaya pinapaulit-ulit yan para tumama ka. No? And dapat dito, maging humble ka lang. Mag-humble down ka lang muna. No? Kasi sa totoo lang, actually, pag sinabi mong, actually, alam ko na yan. Actually, hindi mo pa to alam. No? Narinig mo lang po ito. Hindi po to alam. Kasi kung alam mo to, dapat top earner ka na ngayon. Tama? Dapat Millionaires Club ka na ngayon. Hindi mo po to alam, kapatid. No? Narinig mo pa lang siya. So, kailangan dito, mag-humble down ka lang po muna. No? Kung sa totoo lang po, we respect po your profession. No? Kung parang ganito lang yan. Kung ikaw ay doktor, tapos kami nagkasakit, pupuntahan ka namin. Kasi bakit? Alam mo yan. Tama? Ngayon, for example ulit, kung ikaw ay engineer, pag kami nagpagawa ng bahay, ako nagpagawa ng bahay, pupuntahan kita. Kasi alam mo yan. Tama po ba? Pero nagkataon lang, dito sa Unified, kailangan mo makinig, kailangan mo pakumbaba. Kasi bakit? Marami na po dito naging successful. Marami na pong nabagong buhay. Tama? Marami na pong naging yumaman dito sa Unified. Kaya gusto mong maging successful dito sa Unified, gusto mong yumaman dito sa Unified, gusto mong maging millionaire dito sa Unified, humble down lang po muna tayo. No? Yung profession mo po, pagdating sa Unified, ibaba mo lang po yan. Kasi kung sino po may resulta dito, doon ka po makikinig. No, even po yung sa apply mo, minsan kasi lalo na pag kilala kilala mo na yung apply, andyan na yung acne. Tapos syempre hindi ka na magkumbaba. Pero kaibigan, yun po yung isa sa pinaka number one dito. Humble lang po tayo. No? Kasi minsan, akala mo inutusan ka, pero yun pala, para sa pagyaman mo na, di ba? Yung pride, yung ego, diba? Yun yung kakatagal natin. Babaan mo lang po yan. Opo. So, yan. So, dito po, yung mga yan,
Isa po yan sa ginagawa ko. Kaya po ako naging successful dito. Kinig, and tinanggal yung acne, ano pa kumbaba lang po. Actually, ako naman, iba, dati akong account admin. Pero sabi nila, pakumbaba lang, talagang pakumbaba, talagang nakikinig. Isipin mo, dati kami dati po, punta kami sa office. Sabi, punta ka sa office. Isipin mo yun, utusan kami punta sa office. Pero dahil sumunod kami, nagpakumbaba kami, eto na kami ngayon. Hindi na namin inisip kung anong klaseng utos yun. Basta pagpasok, legal, moral, ethical, pasok sa negosyo. Kasi bakit? May nakita ko dito eh. Nung wala pa akong resulta dito, nakita ko, nagka-resulta sila. So kung gano'n lang pala ang sekreto, para tumama sa ganitong klaseng negosyo, abay gagawin ko yung sinasabi nilang attitude na yan. Tama ba? Ganun lang pala kadali. Napakasimple lang po ito. Kaya ka nahihirapan, kapatid. Kasi isipin mo, kung 30 years old ka na ngayon, 30 years of existence po, yan lang pong ginagawa mo, yung sa labas. Tapos bigla kang na-twist dito sa Unified, tapos ang gagawin mo lang, magpauto lang. Sinabi lang pauto para sa pagyaman. Di ba mahirap? Humble down. Pag nag-humble down ka, tanggalin mo yung acne, mayroon kang GLLA, see you on top. Maniwala ka. Magkita-kita tayo doon. Kasi bakit po? Sistema po. Yan dito sa Unified Product and Services. At yung sistema na yan, marami na pong pinayaman. Hindi lang po ako. Proven ang tested yan sa akin. No? So, kahit nga po yung yung upline ko before, yung sponsor ko, kaibigan ko, kilala ko, susunod lang ako sa kanya. After ng mga trainings, di ba, may mga ganyan pa, mga ma'am. Sinabi nyo, punta tayo dito. Sunod lang. GLLA, tanggalin ang acne, dapat humble ka lang dito. No? And pangalawa, dito po, dapat, meron dapat na belief. No? Yung belief naman, dapat 100% po yan pag ginagawa mo yung Unified. Hindi po 85% hindi po 90%, hindi 95%, hindi 99%, kundi 100% po dito. Yes, dapat pataas na pataas ang paniniwala mo sa negosyo natin. Kasi kapag hindi ka naniniwala sa ginagawa natin, hindi mo ibibigay ang best mo. Kulang ang galaw. Kapag ang isang tao, hindi 100% naniwala sa ginagawa niya. Tama po ba? So, dapat maniwala ka. No? Naniwala ka na pinakita. Itong Unified, ito yung way. Ito na yung daan na pwedeng mabago ang buhay mo. No? Kaya kailangan maniwala ka 100%. No? At ang paniwala dapat pataas ng pataas. No? Kailangan din po ang paniniwala. Meron tayong tinatawag dito na consistency. No? Consistency is the key. No, ituloy-tuloy mo lang yung paniniwala mo. Kasi meron dito naniwala ngayon kasi naka-attend ng training. Kinabukasan, hindi naniwala Bakit? Ang daming rejections sa labas. Marami nagsasabi doon, walang mangyari sa'yo dyan. Naku, alam ko na yan. Dati akong nagaganyan, networking yan, di ba? Actually, sa totoo lang kapatid, hindi naman talaga sinasabi nila na sa'yo yan. Sinasabi nila yan sa sarili nila. Bakit? Sa bibig nila lumalabas yun Ibig sabihin, yun ang tingin nila sa sarili nila. Walang mangyari sa kanila. Tama? Pero ikaw, alam mo, na may mangyari sa'yo dito. Sumama ka lang dito. Sa Unified, sa upline mo, sa nagdala sa'yo dito, makinig ka lang. Yes po, may mangyari sa'yo. Maniwala ka. No?
Minsan, may iba, sabi nila, naku, baka walang mangyari sa akin dyan sa Unified. Congratulations, no? Congratulations, papalakpakan kita. Wala talagang mangyari sa'yo. Bakit? Sinabi mo na eh. No? Pag sinabi mo na walang mangyari, wala talaga. Tandaan nyo, no? Our thoughts lead to feelings. Our feelings lead to action. And action can create result. It's either positive or negative man yan. No? Kung gusto mo magkaroon ng positive result, kailangan ngayon pa lang sa paniniwala mo, positibo na kayong lahat. Ngayon pa lang. No? And maniwala ka, congratulations. Ikaw na ang next. Ang maging milyonaryo dito sa Unified Product and Services. Maniwala ka 100%. Yes po. No, ano ba number 1 na dapat nating paniwalaan? So dito po, maniwala ka. Una, number 1, maniwala ka kay God. You have to believe. Mayroon kang belief kay God. Maniwala ka na, itong business na to, ito yung dinasal-dasal mo. Na narinig yung dasal mo, yun nga lang, ang kaibigan mo yung instrumento para rin yung dasal mo na makita ka na magandang opportunity na pwede ka bago ng buhay mo. Tuloy, wala namang aksidente na nakita mo itong Unified eh. Sa totoo lang, yung kaibigan mo, kung ikaw na invite ka ng kaibigan at sumali ka dito, yung kaibigan mo marami nang in-invite. Pero wala aksidente na ikaw sumama sa kanya. Wala aksidente na makating ka sa Zoom. May purpose po yun, may rason. Para sa chance, pagbago ng buhay mo. Yun po yun, kaya maniwala ka sa taas. Ito, pag kumita ka, pwede, mas maganda. Ako kasi, pag lahat ng income ko dito, meron po ako, nabigay po ako ng tithe sa church. Kasi ganito po yan, pag, alimbawa, ikaw, puno ka ng blessing dito. Pag hindi mo miyawasan yan, wala na naman papasok. Bawasan mo yan, magbigay ka simbahan. Depende sa'yo, kung mayroon kang charity, pwedeng gano'n. No? Para may papasok. Kaya ka magdasal na, Lord, gabayan mo ako sa business na to. Ganun lang naman yun. Kasi sa totoo lang, susuportahan ka naman niya eh. Kung anong gusto mo sa buhay. Gusto mong maghirap, suportahan ka niya. Gusto mong yumaman, abay, susuportahan ka niya. So anong gagawin mo? Pamili ka doon. Hirap o gusto mong yumaman? Pamili ka. No? So mayroon ka dapat na belief kay God. Gagabayan ka dito at dito, natatama ka. Kuha mo yung mga pangarap mo with the help of your upline and your team. Nandyan si God. Maniwala ka. Huwag kang matakot. Tama? And next, meron kang belief sa company. No? Marami sa atin dito, no? Mga bago, lalo na mga bago, no? Kasi ako, marami din akong experience dyan. Alam mo, sumali sa akin, biglang tumawag, kawin na sa kanila. Ryan, ano ba tong binigay mo sa aking Unified system? Ba't hindi ako makapag-load? Pupunta ko dyan, magre-reklamo ako. Kala ko ba maayos yung system? Alam mo kapatid, sabi ko, sige sir, punta ka sa office. Pagpunta sa office, kaibigan, sabi ko, sir, nilipat mo ba yung load mo sa load wallet? Alam mo sabi niya, ay, may ganun pala. Diba? Buti na lang tanga, diba? Kapatid, dapat natin alamin talaga. Di naman siya nagti-training. Dapat dito, pag natin ka, training ka kaagad. No? And may mga times din po tayo na mayroon tayong enhancement, na may services na hindi gamit. Bakit ini-enhance po yun? May ganon. Tama? So, actually, even nga sa system kasi tayo, even sa mga bangko, may ganon eh. Last week nga, nag-withdraw ako. Lahat ng bangko, withdraw ko. Walang lumalabas na pera. Nag-i-enhance pala ang bangko. Diba? After, di naman ako nagalit. Bakit? May tiwala sa bangko. So, hindi pa ganon din yan. Lagi tayo nag-i-enhance dito. Isipin mo. Kung nag-load ka ngayon, hindi ka nakapag-load kasi nag-enhance yung smart. Isipin mo, magkano lang lugi mo. Samantalang, si Press, magkano kayang nawala sa kanya? That time, nung hindi magamit yung load. Yun ang isipin mo kapatid. Kaya maniwala ka sa kumpanya na dito, nag-innovate yung company natin, still enhancing, same time, marami pang paparating na grabe. No?
So, mas ma-excite ka. Sipin mo, isang beses ka lang tataya. Diba? O ikaw, minuto-minuto ka kikita. Diba? Araw-araw kikita. Oo. 15,000 lang. Tama ba? Maniwala ka kay Press. Kasi Press Money, isa po siyang napaka-humble na tao. Visionary. Sipin mo, dati sabi niya, load lang tong business na to. Pero ngayon, ilan na po ang services na meron tayo. Yung malalaking kumpanya, pumapasok na po dito. Yeah? Dati kung si Press, nililigawan yung malalaking kumpanya. Ngayon, sila na po ang lumaligaw kay Press. Bakit po? Mas lalong gumaganda. Maganda. Yung kumpanya, mas lalong lumalaki. Yung system, mas lalong gumaganda. Ba? Antayan niyo po. Grabe. Antayan po mga good news si Press na parating. Magtiwala po kayo sa kumpanya. Kung darating ang time na kailangan lang po dito na patient lang po. No? Kasi ako naman dati, yung sabi ni Press na darating na po yung Western Union. Actually, matagal dumating yung Western Union. Bakit? May process yun eh. Tama po ba? Tsaka minsan, yung mag-enhance. So, be patient lang. Bakit? Yun yung isipin mo. Kung ikaw, 2 peso, 2 lang nawala sa'yo. Paano na kaya si Press? So, maniwala natin sa kumpanya. Itong kumpanyang to, isipin mo, si Press Money po. Si Press Money lang po ang gumawa ng itong platform. At siya po ang pinakauna. Kasi dati po, hindi tayo makapag-franchise ng airline ticketing. Tama po ba? No. Pagkano po ang franchise nun? Milyon. Western Union, 2 milyon. Mga mayayaman lang po. Pero tayo mga ordinaryong Pilipino, palakpakan natin si Press. Grabe. Sipin mo po. Pwede tayo magkaroon ng ganitong klaseng negosyo. Kaya nga, sipin mo, 15,000 lang yan. Pero ang dami nating negosyo. No? Sipin mo, meron pang products. Mag-transact ka pa, magpasali, kikita ka. Pinapasali mo, mag-transact, kikita ka pa. Sa atin na lahat. Tama ba? May MLM pa tayo. Kaya grabe, dapat maniwala ka sa kumpanyang Unified Product and Services. Kasi ako, naniwala lang sa kumpanya. Hindi ako nagreklamo. Pero ngayon, dahil naniwala ako, ngayon, andito na yung mga resulta. Tama? Niwala ka lang po. And next, saan ka dapat maniwala? Dapat maniwala ka din sa upline o yung sponsor mo. Yung nagdala sa'yo dito. No? So magtiwala ka na sila yung instrumento na makita mo yung opportunity na pwede ka bago ng buhay mo. Kung maniwala ka dyan, okay, so yung upline mo, dapat dito, yes, upline ka lang dapat. Sunod ka lang, basta pasok siya sa legal, moral, ethical, ha? Pag sinabi dito, downline, punta ka sa bahay, labahan mo nga yung breath ko. Walang ganon. Kailangan, pag sinabi ng upline, online, training tayo, ito gawin natin ngayon. Sunod ka lang. Oo. Sulat ka. Dapat dito maging maganda yung relationship mo dito sa upline mo. Para ito ang malupit. Pag maganda ang relationship mo dun sa upline mo, magiging smooth ang takbo ng negosyo mo. Sipin mo po, try mo mag-isang magnegosyo, nakakapagod yun. Pero andyan yung upline mo, eto lang gagawin. Normal talaga yan. Kasi bakit? Hindi nga ito yung ginagawa mo before. Bago to sa'yo. Tapos biglang isi-shift ka sa ganito. Papakumbaba lang pala. Pag yes, upline lang palang gagawin. Sipin mo ang rule dito. If you, number 1 rule, yes, upline. Number 2, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Diba? Same lang. Bakit? Yun yung sistema. Yun yung parang maging successful ka dito eh. Dapat maging maganda yung relationship mo. I-apply mo. Oo. Kitikit ka lang sa upline mo. Kahit yung upline mo, 1 day lang yung pagitan nyo. Ang sarap pag nagtutulungan kayong dalawa. No? Samantalang sa labas, mag-isa lang ginagawa yung negosyo. Pero dito, hindi mo babayaran si upline. Tuturuan ka pa niyan. Tama? Kaya nga dapat ngayon pa lang,
pasalamatan mo na yung upline mo. Doon pa lang na dinala ka niya dito nung hindi ka pa lang sumali. Bay lalo na ngayon, nasumali ka na, ginaguide ka niya, sinasamahan ka niya. Kaya ngayon, salamatan mo yung upline mo. Sige nga, sabay-sabay kayo. Salamatan mo yung upline mo. Okay? 1, 2, 3, go! Thank you, upline. No? So I'm very grateful po doon sa upline ko na nag-invite sa akin. Na ang sabi niya sa akin, kakain lang. Di ba? Actually, naisip ko. Kasi sabi niya sa akin, kaya ako in-invite ng kain. Kasi mahirap lang po kami. Wala akong pera. Try niya akong kain. Pumayag ako. Kasi kung niyayin ako ng negosyo that time, anak ko, hindi kami magkikita. Negosyo eh. Pero sabi niya, kain tayo, tara. Si Patay gutom, pumunta naman, di ba? So ngayon, that time, di man niya ako pinakain. Totoo, literal talaga nung nandun kami sa office. Galit na galit pa nga ako kasi gutom na gutom ako, tama ba? Pero ngayon, alam mo, pinakain niya ako ng magandang opportunity. Na ito, yun, ang nagpabago ng buhay ko. Ang sarap. Until now, pasalamat ako doon sa nagdala sa akin dito. Salamatan mo sila. No? So, grabe. Kailangan lang po, maganda yung relationship niyo with your upline. Maniwala ka. It attracts your result. Magaan po magtrabaho, magnegosyo, pag okay yung relationship niyo with your upline. Ang sarap. Promise. No? And number, next. So, ito. Believe with your downline. Okay, so mga upline, no? Sino mga upline dyan? Dapat, paniwalaan mo po si downline. Maniwala ka na maging successful siya dito. Kasi sa totoo lang po, dati ka din ganyan. Maniwala ka na gagaling din siya. No? Kung downline mo ngayon, so, sorry to say, yung tatanga-tanga, okay lang yan. Bakit? Bago sa kanya to. Isipin mo, hindi pa niya to alam. So, i-guide mo siya ng tama. Tama, samahan. Tama? At maniwala ka dapat. Huwag yung magtingin mo, para namang katama ba to? Para namang, di ba? Gina-judge mo kaagad. No? Huwag kang mag-prejudge. Lahat po potential. Gagawin lang po, i-develop lang po yan. Ako naman dati, alam mo, magtutok ako, nanginginig-nginig kaya ako. Hindi nga ako makapag-invite eh. Hindi ko rin alam kung paano. Tama? So, actually, sa totoo lang po, kailangan, isipin mo lang po lagi na ganyan ka doon nag-umpisa ka. Umpisa ka, Lord, alam, diba? Hanggang ginaid ka ng upline mo, natuto ka ngayon, natuto ka, guide mo din yung upline mo, downline mo, natuto din sila, o doon yung pag-umpisa ng pagtama mo. Tama? Kaya paniwalaan mo yung downline mo. Ha? So, yun po. So, pinaka-importante sa lahat, dapat meron kayong connection. Maganda yung relationship, di ba? I-build kayo ng rapport ng downline mo. O, kasi sa totoo lang, at the same time, magbanding kayo, para magkaroon kayo ng relationship. Kasi dito, yung iba, alam mo, yung iba kahit di pa kumikita kasi inaral pa yung business, pero lagi siya magkasama sa upline nila. Kasi bakit? Masaya lang sila. No? Ganun kasarap pag negosyo kapag maganda yung relationship. Tama? Sasamahan ka nila. Kaya maniwala ka dun sa online. And next, ito po, mga kapatid, kaibigan, mga ma'am, sir, believe in your crossline. Tuloy, maniwala ka dyan sa crossline. Nakakatulong din sila sa inyo. No? Kasi sa totoo lang po, pag ako, lumalapit din ako sa crossline. For example, naubusan ako, lalapit din ako sa kanila. Kaya isa din sa maganda, dapat maganda yung relationship para mas magaan din. Pag kailangan mo sila, magaan din. Mabilis mo lang silang makuha. Tama? And kung ngayon, actually, kailangan maging maganda yung relationship kasi ngayon nakikita mo yung crossline mo, mahina siya. Parang hindi mo pa siya inaano. Tama kasi mahina siya. Pero bilog ang mundo, kapatid. Kailangan din
maniwala ka doon sa crossline mo na makakatulong siya sa'yo. No, magagamit po lahat dito. Win crossline. Oo. Kasi ako dati, bawa, ako, yung mga downlines ko, dati ng mga downlines ko mayayaman. Pinapakausap ko yan. Dati kinuha ko sila Ma'am Carol. Oo. Kasi accountant yung may accountant akong kukunin ko si Ma'am Carol. Si Ma'am Carol napaka-bait po yan. Dati nung bago pa lang, pagkukunin ko yan. Oh, sige. Kahit busy siya. Ganun kasarap yung pag maganda yung relationship mo dun sa crossline. No? Sipin mo, parang kung ang crossline kasi, yung wala sa'yo, kung mayroon sila, pwede mo silang magamit. No? Para magkatulungan. So dito po, magkatulungan tayo. Kaya nga po, unified tayo eh. Huwag po natin isipin na, ay, hindi magaling yan. Kailangan po, magkatulungan po tayo. Kasi we are unified. Yes, dapat naging maganda yung relationship between crossline. Sa dating araw, pag may kailangan tayo sa crossline natin, madali na lang, hindi ka mahirapan. Tama ba? So, naging maganda dapat ang relationship. Pag wala kang, for example, wala kang sa grupo mo, magkaroon ka ng grupo na, wala kang teacher. Sa crossline, meron yun. Makakatulong yan. Actually, lahat po sa atin dito, makakuha po tayo ng learnings po. Kasi ako nga, kahit nga ako yung bago, yung mga bago tatanungin ko yan minsan. Gusto mo makapag-invite? Eto. Yung mga bago, tanungin mo. Yung bagong kakapayin lang, tanungin mo kung bakit sila nag-pay, kung paano sila na-invite. Tama? Even crossline, pwede mong lapitan. Ma'am, paano ka ba na-invite? Paalam ka lang doon sa upline. Ano yun? Ito kasi, lang naman makulit ka lang sa tanong. Tanong-tanong lang naman. Kaya napaka-importante yung crossline. Basta, huwag mo kukunin yung number, ha? Iba yun. Ibang level na yun. Yung number, tapos, diba? Ang crossline po, makakatulong yan sa business. Ay, ba kasi, kunin na number. Tapos, crossline, saan ka? Nandito ako sa sama tayo. Saan tayo? Maglalatag. Well, crossline naglalatag. Saan tayo naglalatag? Biglang liko. Ay, Diyos lang. No? Huwag ganun, ha? Kasi isipin mo, yung crossline mo yan, nangangarap yan. Nabuksan niya ng pangarap. Tapos bigla mo tawagan. Tapos magkikita kayo. Magdit-dit ba? Magdit-dit. Walang ganun, ha? Kailangan pangarap ang bagong buhay. Kasi kaya nga siya nag-unified. Tapos bigla mong aray nako, na-in love. Tapos nasaktan. Hindi na nag-unified. Tama? So hindi ganun, ha? Crossline, makakatulong para sa business. Magandang relationship, hindi yung ibang level na relationship. Tama? So ganun po. Okay. So next. Yan. Okay. So bago maniwala ang ibang tao sa'yo, dapat ikaw maniwala ka din sa sarili mo. Believe in yourself. Oo. Bakit? Why? Huwag kang mainggit sa mga taong magaling magsalita. Huwag kang basta mainggit sa mga taong mayaman. Tandaan nyo, may alam kami na hindi nyo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Kung mapapansin nyo po, ang tao po ay unique. Gano'n ka-unique? Ito 100 plus million ang populasyon sa Pilipinas. Ni isang tao, walang makaparehong tamart. Na-notice mo? Di ba? 100 plus million ang populasyon sa mundo. Ni isang tao, walang magkaparehong tamart. Ganun po tayo ka-unique. At alam mo ba na ikaw ay champion? Paano champion? Alam mo? Imaginein mo, ilang milyong similya tayo nag-una-unahan. Ikaw ang naging tao. Tama ba? Ilang milyong similya ang binabangga mo. Ikaw nakapasok, ikaw ang naging tao eh.
So doon pa lang, champion ka na. No? Kung naging champion ka, you deserve a good life. Tama ba? You deserve a good life. Tama ba? Sa totoo lang po, tayo po ang gumagawa ng ating buhay. Kaya maniwala ka. Maging successful ka sa ginagawa mo dito. Sa ginagawa natin dito sa Unified Product and Services. Maniwala ka sa sarili mo. Tama? And actually, may kwento ako dyan sa paniniwala, sa belief na maging successful mo. So, okay lang ba ako magkwento? Kahit isa lang. No? Magkwento po ako. Itong kwentong to, regarding to sa yung matandang naghihingalo. No? So, ito yun. One time, yung matandang naghihingalo, meron siyang 2 anak, puro lalaki. So, ito na ang istorya. Sabi nung matandang naghihingalo, naghihingalo yun ha, wait lang. Pinapractice ko lang. Nasaan aking panganay? Alam mo, sabi nung panganay, andito po ako, ama. Sabi ng naghihingalo, nasaan aking bunso? Sabi ng bunso, andito po ako, ama. Hay! Ako ay may sasabihin sa inyo. Ang isa sa inyo ay yayaman ng bongga. Ay! Ang isa sa inyo ay maghihirap ng bongga. Yayaman, tsaka maghihirap ng bongga, tama. Tuloy natin. Sabi ng matanda, ang isa sa inyo ay ang yayaman ay patay. Namatay yung matandang naghihingalo. Sabi ng 2 anak, Papa, huwag ka munang mamatay. Hindi pa namin alam kung sinong yayaman. Tama? So namatay yung naghihingalong matandang mayaman. So hanggang lumipas ang taon, nagkahiwalay sila. And then, lumipas ang taon, nagkaroon ng reunion, bumalik sila sa bahay nila, nagkita yung 2. Pagkita nila sa bahay nila, nagsilingunan siyang 2. Sabi ng isa, sabi naman nung panganay, tumingin din sa bunso, nagtinginan sila kung sinong yumaman sa kanila. Alam mo, sabi ng bunso, malamang si kuya na ang mahirap. Kasi ako ang yumaman. Sabi naman ni panganay, malamang si bunso na naghihirap. Kasi ako ang yumaman. Okay. So, actually doon po nagtatapos yung istorya. No? Sa totoo lang po, sila po 2 ang yumaman. No, wala po doon na sila pong 2. So, ibig sabihin kapatid, wala pong makapagsabi sa iyo na hindi kayaman. Wala kung sino, mayor, papa mo, o sino pang konsyokulato dyan, walang makapagsabi. Ikaw na ikaw po, maniwala ka lang sa sarili mo. Na dito sa Unified, nakilala mo siya. Dahil naniwala ka, yayaman at yayaman ka dito. Okay?
Okay, so, ayan. So, next tayo. Anong next? So, actually, dito maganda ng attitude mo, may belief ka na, and kailangan lang po dito talaga, no? Lang po, actually, yan. Okay? So, actually, marami pong nagtatanong sa amin, Sir Brian, paano ba talaga ginagawa ang Unified? Paano ba, ano ba talaga ang sekreto? Paano ginawa step by step? So, yan. Actually, kapatid, yung paano, madali na lang talaga yun. Madali na lang yan. You know what? The how will always follow if you know your why. No? So, dapat alamin mo. Bakit ka ba nag-unified? No? So, ang tawag doon, yun ang ating commitment. No? So, ang pagiging successful dito sa Unified, nakadepende po yan sa commitment na ibibigay ninyo. Actually, marami dito gustong maging successful. Pero pag sabing mag-training, ayaw naman. Tama ba? Takot mapuyat, takot mapagod, takot magutom, takot pagtawanan, takot ma-reject. Gusto maging successful. Tama pa ba? So, kailangan po, meron ka dapat itong commitment. No? Isipin mo po, pwede kang kumita dito, 90,000 per day, 2.7 million per month. Tapos yung commitment mo, wala. Isipin mo, dun sa work mo, ang lakas mong, ang laki ng commitment ko doon. Diba? I think, last year ba yun? Nung bagyo dun sa, Marikina, diba? Binalita. Wala pang bagyo. Tapos sinabi may bagyo, binalita. Sinabi sa kanya, friend, saan ka? Puntang trabaho. Di ba may bagyo ngayon? Okay lang. Inayos ko naman yung bahay. Tinalian ko. Diba? Tapos, diretso sa trabaho. Sipin mo yun, hindi pa nakarating doon sa tinatrabahuan niya, lumalangoy na. Bakit? Baha. Sobrang lagpas tao na. No? Sinagip ng na yung mga nakasakay sa bangka. Sipin mo commitment na yun. Dito na yung tubig, lumalangoy pa. Sa halagang magkano? Halagang 500. Pero sa Unified, dapat yung commitment mo dito, grabe. Kasi isipin mo, 2.7 million per month. Grabe po dapat ang commitment. Kasi ako din, grabe ang commitment ko. Isipin mo, para maging nakuha ko yung resulta ko dito, sinekripisyo ko yung work ko. No? Commitment yun. Walang balikan. Talagang tinanggal yung tulay, pinutol yung tulay. Kasi naniwala ko sa Unified. Lagyan ko lang siya ng commitment. Todo ko lang, tuloy-tuloy ko lang. Tama po ba? And ang commitment po, 3 level po yung commitment natin. Meron tayo tinatawag dito na, I will try the business. So dito, pag try mo lang, di ba? Try na yung resulta mo dito. Part-time, part-time na yung resulta mo dito. Alam mo ako, grabe. Nung nabaliw ako, resign. Oo, happy commitment yun. Tinanggal yung tulay. Wala nang balikan. Tama? Kasi, sabi nga I will try the business, try lang din yung resulta. Tama? Pangalawa, I will do my best. Ginawa ko na yung best ko. Paano yung best ko wasn't good enough? Paano yung best mo wasn't good enough? Tama ba? Napagod ka. Wala na. Tapos, tama? So dito, kailangan yung commitment mo dapat. Eto, I will do Unified whatever it takes. Whatever it takes. No? Kasi, happy pangarap mo yan eh. Diba? Para sa family mo yan eh. Tama ba? And, ang isang bagay, tandaan nyo, lahat ng may value sa atin, binibigyan natin ng commitment yan. No? Ang tanong, may value ba sa yung pangarap mo? May value ba sa yung family mo?
Tama? No, yung minsan nga, yung iba, nagtatrabaho na lang sila, nang hindi nila alam kung bakit sila nagtatrabaho. Pero dito, try mo mag-commit po sa Unified Paracong Services. Whatever it takes. Ano yung whatever it takes? Pag sinabing whatever it takes, walang complain, kaibigan. Walang complain. Yes po. Alam mo, iwasan mo yung salitang kasi. Yung salitang kasi, yung applying, hindi ko makakatin sa Zoom mamaya kasi may na-internet sa amin. Di ba? Actually, sa amin nga dati, pupunta ka pa sa office. Kung isipin mo yun, no? Ako, ang ano kasi ako, no? Pero dadaan kami na Antipolo proper sa may bandang Shopwise. Uwian ko po dito minsan alas 3 from Manila. Alas 2. Tapos yung tricycle na sasakyan ko, 16 ang pamasahe. Kung 16 pamasahe ang tricycle, malayo yon. And may interval pa. Hindi yan aalis yung tricycle pag hindi kami puno. Alas 3 na madaling araw. Minsan po, alas 5 po, nandun pa rin ako, nagagano na sa tricycle. Gisingin na ako. Sir, nasa bahay ka na. Ganun po ang commitment ko. Yes. Pero, alam mo, ang sarap sa feeling dahil nag-commit ako. Whatever it takes, mapuyat, mapagod, magutom that time. Dahil nag-commit ako. Nung lumabas yung sasakyan ko, yung dadaanan mo yung eto talaga yung dati talagang dinaanan ko nga. Pagdaan ko talaga dyan, talagang dyan ako natutulog sa tricycle, maaga na. Alam mo, tumayo balahibo ko. Bakit? Hindi na ako nagagalaw. Nagdadrive na po ako sa sarili kong sasakyan. Tinitingnan ko na lang yung driver. Sarap sa feeling. Bakit? Whatever it takes. Puyat man ako noon. Actually, nung nag-umpisa ako nga eh. Sa totoo lang, nag-resign ako, tama. Wala akong pera. Bakit? Wala na yung magpapakitain eh. Ang ginawa ko, nagbebenta ako ng products. Panggalaw. Minsan nga, eto, share ko lang sa inyo. Gabi yung commit. Matulog po ako sa Caltex. Alam po ng mga ibang leader ko yan. Matulog po ako kasi walang-wala na. Pero ang alam ko lang, that is temporary. Temporary lang po na nahihirapan ako. Bakit? Normal na nahihirapan ako. Hindi ko pa kasi alam. Kaya nga, naglaan ako ng oras. Pero dahil whatever it takes, eto na. Kahit nag-drive ako, kaching-kaching may pera. Bakit po? Whatever it takes eh. Yun ang pangako ng Unified eh. Patay kung patay. Bakit pangarap mo yan eh? Gusto mong gumanda ang buhay? Gawin mo Unified whatever it takes. Yes. Minsan nga ako, may mga downline ako, no? Yung pangkain ko. Nahawa ko sa mga ibang downline ko kasi may downline din ako walang pera. Pakain ko pa sa kanila. Yung isusubo ko na lang. Tapos, ibibigay pa sa kanila. Kasi bakit? Sasamahan ko sila. And whatever it takes ako. Mapakita ko lang sa kanila. Natutulungan ko sila. Sama-sama kami. Worth it po. Yung whatever it takes na yan. Oo. Maganda nga kayo, no? Kung ginagawa nyo to na may pera kayo, maganda sa inyo. Bakit? May panggalaw kayo. Trabaho yung asawa mo. May ano. Pero ako po, wala. Pero nagawa ko. Ibig sabihin, kapatid, kaya mo. Whatever it takes lang yan, kapatid. Kaibigan. Oo. Kung nakita mo dito, na ito na talaga, Unified na talaga. Whatever it takes, gawin mo siya.
Pangako, 3 to 5 years lang. Nako, baka nga wala pang isang taon, magkakaresulta ka na. Todo mo lang. Oo, kasi meron yan dito eh. Gawin mo lang ang tama yung business. Paano gawin yung tama? Atin ka lang natin ang training, makinig ka lang sa upline. And gawin mo siya whatever it takes. Buti nga ikaw, may panggalaw. Pero kami, wala. Minsan nga, gino-joke namin, magpagalaw na lang kaya tayo. Just lang no. Walang panggalaw eh. Kasi nga, bakit? Wala nang trabaho. Ito lang ang unified. Tapos may benta kami ng products. Ang tawag doon, survival stage po. Makasurvive lang, okay na kami. Bakit? After nito, paano ba naman yung kumita kay 100,000? Tama ba? And never ko kinita yung 100,000, yung mga 120, 150, 170. Sa trabaho. Ang ano ko magtrabaho, ang sipag-sipag ko din magtrabaho, tama po ba? Sabi ko, ganito lang pala sinipay. Whatever takes, gagawin mo. Yung ginawa ko, ito na po. Dahil sa whatever it takes na yan. Yun na pala. Laging binabanggit nila press yan, sa training. Whatever it takes. Niwala ka. Lahat po ng ginagawa natin, bayad yan. Hindi mo man random ngayon. Laking invite, i-reject ka, bayad yan. Diba? After ng learnings, earnings. So gagawin mo. Kung nahirapan ka, normal. Kami din, dumaan din naman kami, nahirapan ka. Pero hindi ka mahirapan kapatid. Bakit? Yan siya apply mo. Tulungan ka yan. Pagaan ka lang dyan. And do whatever it takes. Galaw, yung action, whatever it takes. Lang kasi. Diba? Maniwala ka sa akin. Kunting kasi lang. Kung sinasabi ko lahat ng ginagawa mo, bayad yan. Medyo negative. Bakit? Experience mo lang. Experience is the best learning po. So, hindi naman sinasabi namin na dapat dumaan ka sa hirap. Kasi meron dito eh. Upline, line, saan ka? Line, nandito ako ngayon sa Pasay. Pero nasa Cubao na ako. Naglalakad ako. Ba't ka naglalakad? Actually, upline, may pamasahe naman ako. Yun nga lang sabi kasi, dapat pahirapan mo sarili mo para malapit. Pag nahirapan ka, malapit ka na. Hindi ganon. Hindi literal na ganon. Actually, maging madali lang talaga to. Sa gawin mo lang ngayon, salita mo, gawin mo siya whatever it takes. Ang sarap sa feeling, kapatid. Pag nagpasan mo, pag nakita mo yung resulta mo. Yung mga ginagawa mo before na nahirapan ka pero tumuloy ka, gusto mo na mag-quit, tapos ayaw mo nang gagawin, yung mga whatever it takes na yan. Pero dahil tumuloy ka, naniwala ka, nag-commit ka, eto na, ang resulta ko, iiyak ka, kapatid. Oo, kasi ako, umiyak talaga ako. Bakit? Kaya ko pala. Diba? Kaya ko pala. So, kung nahirapan ka ngayon, normal yan. And maging magaan lang yan. Kasi, may unified. May sistema ang unified. Na ang gagawin mo lang talaga, susundin mo lang. Yes po. And, commitment. Do whatever it takes. Yung commitment dapat. Maniwala ka. Walang reklamo. Walang kasi. No? So, yun. So, okay, maganda na yung attitude. May belief na. Committed na. Pero alam niyo po, minsan, may mga member dito sa Unified,
Kung kailan, nag 6 months, nag 1 year, ang nangyayari sa kanila, saka pa nawawala. Ano bakit? Kasi inabutan na sila ng salitang discouragement. Yan, discouragement. No? Ang pinaka number one na discouragement ang mga member, yung inabutan na sila ng attrition. Alam niyo yung attrition? No? Yung attrition po, parang sa law of nature. No? Yung attrition po parang yung mga downline mo, unti-unti na silang nawawala. Ba, nakaka-discourage yun. Yung pinasali mo, akala mo magtuloy-tuloy, tapos nawawala. Ang sakit. Tama? Tapos nakasama mo 6 months. Meron nga 1 year eh. Tapos naging leader. Wawala sila. Bakit? Normal talaga sa business natin. Ganon talaga. So, ang tawag doon attrition. So, ang attrition po parang sa law of nature na, sipin mo, tandaan nyo, walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Tama ba? Walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Tawag doon, attrition. Tandaan nyo, yung mga unang, minsan, yung mga unang napasali nyo dito, sila pa yung unang nawawala. Ganun talaga. No? Kung may mga downline ka, pasaway, hindi nangikinig, hindi kinokontra ang company policy, okay lang yan, mawala yan. Kasi sa totoo lang, sila yung maging fertilizer mo para mas maging mamotivate ka, para mas mamotivate tayo. No? Kung mga downline mo, nawawala, okay lang yan. Kasi yung mga dahon na nahuhulog, yun yung maging fertilizer mo para mas maging healthy ang puno mo. No? Ang tanong, bakit nahuhulog ang mga dahon? Malamang yung dahon, tuyo na yung dahon. Malamang bulok yung dahon. Mahina pagkakapit. Ma-shake lang ang puno, nahulog na mga dahon. O diba? Kung papansinin niyo, yung mga dahon, pag nahulog na sa lupa, dun sa puno, winawalis-walisan at pinausukan. Nung pinausukan, di ba namunga? At nagiging fertilizer din. Ganun din sa atin. So okay lang yan. Normal dito ang ma-attrition ka. Minsan isa lang yung downline mo. Iniwan ka na mag-isa. Ganun yun. Naranasan ko din yan. Gawin mo tuloy lang. Sa alam mo, tatama ka dito. Discouragement na yan. Oo. So, paano ba maiwasan yung mga discouragement? So, do not entertain negative thoughts. So, wag na wag kang makikinig sa mga bagay na negatibo. So, pag nag-iisip ka ng mga negatibo, ang maging reaction mo, negative din. At ang magiging resulta mo, negative din. Now, what else? Avoid talking to dream stealer. Kung magduna ka ng mga pangarap, naku, huwag kayo pang makausap dyan. Kung na ako ng mga pangarap, tandaan nyo, yung mga dream stealers na yan, hindi naman sila magbabayad ng mga tuition fee ng anak ninyo. Bills, grocery, ba? Bilhin sa palengke. Hindi naman sila magbayad eh. So kung hindi pala sila magbabayad ng mga grocery mo, mga bills ninyo, so huwag nating papakinggan yung mga taong walang kinalaman sa ating mga pangarap. Tama? Pakinggan yan. Wala naman eh. Basta nga alam mo, pag tumuloy dito, actually, isa totoo lang, no? Sa akin, marami talaga yung nagsasabi. Alam mo, ang ganda na ng work mo. Mga rejection, mga ganon. Tapos, umalis ka dyan. Tapos, biglang nawala ka pa ng tao. Ang sakit sa feeling nila. Ang gagawin mo. Ganun, pag gano'n nangyari sa'yo, lapit ka lang sa upline mo. No? Lapit ka sa upline mo. Upline. Pag ano nangyari, kaya lumapit sa downline. Kasi downline, hinahawa mo dyan.
Tama? Lapit ka, pag ang hina ka, lapit ka sa upline. Line, tabit mo naman ako. Tapos, pag lumakas ka, medyo okay yung boss yung moral mo, lapit ka sa downline para ma-attract sila sa kung anong meron kang moral na na-boost yung moral mo. So, discouragement. No? So, ayan. Ito ang how to avoid discouragement. Pinakamalupit, ito. You have to master and manage your emotion. Yes, you have to master and manage your emotion. Alam niyo po, ang mga members ni Unify, emotion, madrama, yung kadramahan, napag-iiwanan yan. Ito kung ang kadramahan may puntos, nako, malamang top earner na kayong lahat. No? Walang puntos po sa kadramahan. Tanggalin po yung kadramahan. Magpag-iwanan ka po dyan. Tanggalin mo po yung kadramahan. You have to master it. Yes. Master mo po yung kadramahan. No? So, okay lang yan. Ma-discourage ka. Kasi sa totoo lang, makakatulong. Alam mo, yung mga taong maraming na-experience na discouragement, laking tulong sa kanila yan. Kasi ganito yan. Pag nahirapan yung downline mo, tapos lalapit sa'yo. Diba? Lalapit sa'yo, apply, nahirapan ako. Paano mo sasabihin sa kanya na normal yun pag hindi ka na-experience na nahirapan ka? So, makakatulong sa'yo yan. Dapat i-embrace mo yan. Yes, experience ko. Kasi pag dito, hindi ka na-discourage. Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung negosyo mo. Kaya ang negosyo natin, business of rejection, business of discouragement po tayo. Kaya nga, we have to master that. No? So, wala pong puntos sa kadramahan, wala pong naging top earner sa kadramahan. I-master po natin yan. No? So, yung mga taong nagsasabi sa'yo, halimbawa, gusto na mag-pay-in, tapos punta ka sa office maaga, tapos hindi pala nag-pay-in, bang sakit? Ka magalit, hindi mo siya control eh. Ang control mo, daw ka magre-react. Yung control mo. Parang ganito lang yan, yung bagyo, yung lindol, yung baha, hindi mo kayang kontrolin yan eh. Ang kaya mong kontrolin, iiwas. Aghahanda. Tama? Yun yung kaya mong kontrolin. Kaya, normal talaga. So, you have to master and you manage your emotion. Di ba? So, normal ang discouragement. Pag ganyan, upline, alam mo, never talaga akong downline. Never ako naka-experience ng discouragement. Oh. Ibig sabihin, wala kang ginawa sa business mo. Tama? So, na-experience mo yun. And maniwala ka sa akin. Dahil ginawa mo yung business mo, na-discourage ka, welcome to your result. Darating na yan. No? And ito. Number 5, ito ang pinaka masayang training natin ngayon. Kailangan dito may excitement ka. No? Kailangan dito maging masayahin ka. Remember, ang mga tao, hindi yan sumasama sa mga taong malulungkutin. Sumasama yan sa mga taong masayahin. So dito sa negosyong to, para ma-attract mo yung resulta mo, dapat learn how to smile. Learn how to smile and count your blessings. No? Dapat sa umaga pa lang, pagising mo, sabihin mo sa sarili mo, i-declare mo na that something good will happen to me today. Kasi totoo lang po, maraming magandang mangyayari dito sa ating unified na kumpanya. I-attract mo lang. No? Pag nag-smile ka, nakapag-attract yun ng magandang balita, magandang pangyayari. No? Actually, that time excitement.
law of attraction, ina-attract ko lang. Malapit yung sasakyan ko. Alam mo dati, isipin mo na-reject. Ako kasi, ganito ginagawa ko. May guest ako, 3. After ng 3 niyan, gusto ko pa may gagawin. Isipin mo, na-reject na ako that time, 3. Gusto ko may gagawin pa ako. Ang ginawa ko, naisip ko, bibili ako ng flyer sa taas. Yung flyer sa taas. Tapos, pupunta ako ng MRT. Alam mo, excited lang ako. Sabi ko, naglalakad ako, pupunta MRT. Magkasasakyan ako. Tapos, punta ako ng MRT. Pag stop na yung MRT, yung train, bigyan ko ng flyers. Ang daming tao eh. Kasi, di ba? Lalabas sila lahat. Maya-maya, pagbaba ko, andun lahat ang flyers sa hagdan, sa lupa. Pinulot ko na naman. Pero sabi ko, magkasasakyan ako. Alam mo, uwi ako. Ubus ko yung flyers, ang daan. Ganun din, sinasabi ko, magkasasakyan ako. The same time, that time, pauwi na din ako, gabi na, ulan. Alam mo, excited lang ako, tinakbo ko yung, kasi walang payong. Hindi ako nagdala ng payong. Wala akong sasakyan. Punta ko ng EDSA. Yung gilid ng highway, may parang may puno ng tubig. Dinala ng kotse. Ito, totoo to nangyari sa akin. Maniwala ka, totoo to. Alam mo, timing ng paghakbang ko, woo! Tapos yung sasakyan, biglang sinagasaan yung tubig. Gumanon pa, alam mo yung putik sa tubig. Naligo ako. Sabi ko, nagigigil ako. Kailangan magkasasakyan na talaga ako. Kasi pag ulan, basang-basa ka talaga. Alam mo, ginawa ko that time. Pumunta ako ng mga kasa, excited lang ako. Alam mo, pumunta ako ng kasa, wala pa akong pera. Nagdadrive ako ng sasakyan. Excited lang ako na magkasasakyan ako. Alam mo, sa kaganon ko, pumunta ako ng mga kasa, sa ibang mga ng sasakyan. Tapos may pirma-pirma pa ako. Minsan, pilap ako doon. Alam mo, dahil sa kakaganon ko, doon, baliw lang ako. Alam ko, natatawa ako dito. Yung time na yun, dahil excited lang ako na makuha ko yung sasakyan ko. Whatever it takes. Tutuwa lang ako talaga sa ginagawa ko that time. Nakabili po ako ng sasakyan. At yung pagpa-flyers ko, yun, actually, hindi lang naman ako sa MRT nagpa-flyers eh. Nakuha po ako isang tao. Na-flyers ko lang po siya. Ngayon po, nakabili din po siya ng sasakyan dito sa Unified Product and Services. Ang sarap sa feeling, kapatid. Dahil tuwang-tuwa ka na sa resulta mo. Na-imagine mo na siya. Mag-imagine ka lang. Oo. Kasi it reflects your action eh. Pag mag-imagine ka, pagising mo, nakita mo yung dream board mo, gagalaw ka. Excited ka makuha na. Yung BMW mo, yung Volvo mo. Tama? Yung mga pangarap mo, pagising mo, galaw ka. It attracts your result. Bakit? Excited ka eh. Na makuha mo na yung inaasam-asam mo na resulta dito sa Unified Product and Services. Huwag kang malungkot. Tanggalin mo yung pagkabusangot mo. Kasi nakakahawa yan. Yes. Nakakahawa yan. Tingnan mo. Nalakad ka. Kahit dyan sa labas sa inyo. Nakita kami nakabusangot kasi may problema sa kanila. Tapos ang ginawa mo, nginitian mo. Hi, good morning. Di ba ngingiti din yun? Di ba? Nahawa mo siya. Tama ba? So excited ka lang dapat. Positive ka lang dapat. No? Actually, meron tayong tinatawag na reticular activating system. Nakafocus ka lang doon sa mga bagay na gusto mo. Reticular activating system, parang ganito. Halimbawa, gusto mong sasakyan is Ford Ranger. Yung mga gusto ngayon, di ba? Dahil gusto mo yun, nakita, pagdating mo sa kalsada, lahat na nakita mo, Ford Ranger eh. Gumagana na yung reticular activating system noon. Kasi yun yung paborito mo. Attract mo. Tapos sabihin mo, hala, parang nakita ko ngayon, puro Ford Ranger talaga. Pero ang totoo nun,
Hindi naman ibig sabihin na hindi nag-exist yung ibang sasakyan. Mayroon pang dumaan bus nun eh. May dumaan Honda, may dumaan motor, may dumaan Fortuner. Pero dahil dun sa reticular activating system na nakafocus ka, na na-excite ka dun sa gusto mo, yun yung laging nakikita mo. And it reflects kung ano mang gusto mo, makukuha mo. Ma-excite ka lang. Paano kung hindi ka ma-excite signified? Pwede kang kumita ng 90,000 per day. 2.7 million per month, kapatid, kaibigan. Tama? Paano hindi ka ma-excite? Pag nakuha mo yung partner mo, tumodo yung left, tumodo yung right, ano mangyari sa'yo? Eto pa. Ayaw mo network, gusto mo transact. Receipt 1. Para kang may branch, tama? Yung iba, nagba-branch out ng business nila, gumagastos. Ayaw, hindi ka nagagastos. Pag may sumali, branch mo na yun. Pagtatanungin ka, saan mga negosyo mo? May negosyo, actually may negosyo ko sa Japan, sa Hong Kong, sa Dubai, di ba? Gaganong-ganong ka pa, dami mong branch eh. Tama, buong Pilipinas meron na po. Tama ba? Pero mga downlines mo pala yun. Kasi bakit? Kumikita kapag nag-transact sila. Paano pa pag nag-transact, yung sabi ko kanina, may nagtanong, sumali, 1.5. Nabaliw, 1.5. Sarap. Kaya ngayon pa lang, dapat na-excite ka. Dahil, umattend ka ng training ngayon. Isa po ito sa nakapagparesulta sa akin. Yung DOT na to. Paulit-ulit po. Dikit-dikit lang po kami sa apply namin. Kaya, naging pasalamat din ako kay VP kasi andyan po siya. No? So, basta ma-excite ka lang sa resulta mo. Na maging resulta mo. Ngayon pa lang, attract mo na. Okay? So, yun. So, dito po, kailangan po, number 6, kailangan nakafocus ka lang din. So, yung sinasabi ni Press na dapat may tapauho ka. Kasi, pag wala kang tapauho, pwede ka pang lumingon sa kabila, sa iba. Tama ba? Actually po, dito sa Unified, focus ka lang. Dito po, hindi po matira matibay. Dito po, matira mayaman. Focus lang po. Oo. Tapauho. Yung mga kasama namin na hindi na, yung nakakasabayan pala namin na hindi nakafocus. Ngayon, palipat-lipat. Kumpanya. Pagpunta na doon, pareho ng marketing plan. Dito nga mas madali na. Pag mag-post ka lang sa Facebook, mag-inquire pa sa'yo. Samantalang doon sa'yo, lipat ka pa doon. Ang hirap kaya magbebenta ka doon ng mga product. Tama. Pero dito, ano negosyo mo? Western Union, tsaka ticketing. Social. Ano yan? Pasok sa Zoom. Tama. Napakasimple na lang ngayon. Online na. Hindi po dito tayo pong naghahanap ng mga business partner. Sila po ang naghahanap. Tayo po ang pinakamagandang marketing plan. And hindi tayo mahirapan. It's because necessity yung business natin. Anong unahin mo? Bills o sabon? Di ba? Bills. Loading. Necessity na din ng loading. Try mo. Tawagang text yung asawa mo. O yung girlfriend mo, boyfriend mo. Saan ka? Hindi ka makapag-reply. Nako, away. Importante yung negosyo natin. Lalo ng pandemic, nako, bukas tayo. Dito, focus ka lang. No? Never po kaming tumitingin sa ibang company. Unified lang po. Nandito na lahat. Product. Magta-transact. Gusto mo income na tulog ka, residual income. Network marketing. Naka-focus lang kami, binigyan namin ng time. No? So kahit saan, pagtingin mo sa account, grabe. Income.
Focus. Huwag ka nang lilingon sa iba. Pag lumingon ka, ay naku, magka-problema ka pa. Bakit? Mag-i-invest ka na naman, magsisimula ka na naman. Dito, nabasa ka na, iligo na. Tuloy-tuloy mo, todo mo. Sagad. What is 3 to 5 years? Yes. 3 to 5 years. Iniwala kayo. Dati pong narinig ko yan, sinasabi ni Press. 3 to 5 years lang. Focus. Actually, yung ano na yan, yung UAC na yan, tapusin mo yan. Focus ka sa training kung bago ka. So, yung bagay nga, lagi mong ginagawa, 21 days eh. Try mo. Nag-UC ka, gusto mo makawala, nag-UC. 21 days, try mo. Focus ka na, hindi ka mag-UC. Ayaw mo na makawala ka dun sa pag-UC. Focus ka. Kung gusto mo magka-resulta. Walang lingunan. Focus lang. Try mo 6 months. Focus ka lang. Yes, normal. Pag nagsisimula ka, ito lang unang kita mo. Para lang naman yan sa isang sa isang negosyo, magnegosyo ka ng malaki. Pag magbukas ka ng Jollibee, puro naman yan palabas eh. Bakit? Pinapalakas pa yung business niya dito. Focus ka sa pag-build. Focus ka sa pag-learn. Ngayon, learn muna. Survival stage muna. Hanggang ngayon, inaaral mo paano mag-invite. Focus ka lang dun. Tapos nang-invite ka, paano mo pa-stay yung tao. Tapos paano na mag-build. Magtaka ka dahil naka-focus ka. Wala, nakikita mo ng konti yung pangarap mo. Medyo klarong-klaro na. Focus pa. Ayun na. Focus pa. Walang lingunan. Focus lang. Boom. Top earner ka na. Top 20 ka na ng buong Unified. Bakit? Focus ka eh. Wala po kaming ibang ginagawa. Unified lang po kami. Consistent lang po. Focus. Huwag ka nang lilingon pa. Paglingon mo, boom. Yung iba kasi, iba gusto ka agad ng income. Alam mo yung yung ganon. Naku, ang dami niyan. Ay, sorry to say. Imbes na, una, maganda ang resulta. Diba? Tapos, nalulung na, hanggang binenta na yung nawala. Yung sasakyan, napalitan ng motor. Focus. Huwag kang magpadala sa mga ingay, sa gigilaran mo, environment mo. Kung anong meron kang negosyo ngayon, Unified Product and Services, focus ka lang. Kung mo alam, dahil nakafocus ka, 6 months, clear na yung resulta mo. Depende yan sa'yo. Kasi, kung mamadali ka, bilisan mo din. So, na petiks-petiks ka, mo lang galaw mo. Pero ako kasi, gusto ko nang makawala sa kahirapan, sumpa ng kahirapan. Kasi ako, sa totoo lang, ngayon ko lang share dito sa, kahit na alam ng mga downlines ko. May anak po kasi ako dati, and yung anak ko namatay, it's because sa kahirapan ng buhay. And nadamay siya, it's because wala kaming pera. Ayaw ko na bumalik sa ganung buhay. Na naghahanap ka kung sino-sino ng pera dahil wala ka. Tama? And, diba? Ako, kasi siya, nagsa-charge po ako. Even pagbigay sa simbahan, hindi makapagbigay. Bakit? Wala eh. Pero ito ang tinuturo nila eh. Itong DOT na to, lalo na yung pinakadulo, focus ka lang. Ang sarap sa feeling. Kapag may nanghingi sa'yo, mabigyan mo.
Ako, taga Mindanao kasi ako, pag naghingi yung tita ko, kasi andun yung lola, mabibigyan ko. Yung mama ko sa Angono, pag nabigay, mabibigyan ko. Tsaka yung charge niya, kasi yung mama ko pastora. Oo. Focus. Maniwala ka. Kung anong goal mo dito, dahil focus ka lang sa ginagawa mo. Mararating at makukuha mo yung gusto mo. Katulad ko, na dating walang-wala. Dating crew lang po ng Greenwich. Ambisyoso. Gustong mabagong buhay, nag-aral pa. Diba? So doon, 10 years po, wala nangyari. Pero sa Unified, ginawa ko lang po attitude, belief, naniwala, nag-commit, and yung discouragement, hindi iniinda, sinabak. Nagkaroon ng excitement level, focus, yun, lumabas yung resulta ko. That's the secret para tumama ka dito. Ang pinaka last po, kailangan i-apply po ninyo yung natutunan nyo. Kung ano natutunan nyo po, huwag po ilagay sa paa. Sa mukha lang, nagigil ka. Kung ilagay sa mukha, nagigil ka. Ilagay mo po sa paa. Kasi, if you do not apply what you have learned, you are not learning. So with that, yan lamang po. Kita-kita sa sunod. Sa resulta mo, Brian Basa po, your upline mentor in your network marketing. Thank you po. Bye-bye. Five, four, three, two, one.